Ang Pilipinas ay nasa proseso na ngayon ng pagkakaroon ng Self-Reliant Defense Posture sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2455 na kilala bilang SRDP Bill o Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Sinasabi ng panukalang batas na naglalayong palakasin ang sapat na mga kagamitan ng depensa at hardware sa pamamagitan ng lokal na produksyon at pagmamanupaktura at pagpapaunlad ng isang pambansang industriya. Kapag naaprubahan ng SRDP, ang ANOS LIBOR Ato ay isa sa mga magiging contender para sa Light Tactical Vehicle Acquisition Project ng Philippine Army at Philippine Marine Corps. Matatandaan na ang Light Tactical Vehicle Acquisition Project ay kasama sa Horizon 2 Nanograms Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ngunit ito ay naantala dahil sa budget constraints o marahil dahil sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na kumpanya na makahabol sa kanila upang mag-develop at bumuo ng kanilang sariling mga armored vehicle. Ang proyektong ito ay malamang na may sama sa Horizon 3 Nanograms AFP Modernization Project dahil nananatili pa rin ito sa plano ng Philippine Army. Ayon sa Defense Studies, ang Filipino company na ANOS Research Manufacturing ay nag-post na ang kanilang 4x4 armored vehicle, na tinatawag na ngayong Librato, ay handa na para sa produksyon. Si ANOS ay nakipag-ugnayan sa Turkish company na Cukurova Defense sa disenyo ng sasakyan. Ang isa pang kapansin-pansin sa disenyo ng sasakyan ay ang logo sa hood ng Philippine Government Arsenal, sumulat ang Defense Studies. Gumagamit ang ANOS Light Tactical Vehicle ng 4x4 military-grade cab at chassis engine. Mayroon itong payload capacity na 11 na tonelada, na sapat para sa armor plating. Tulad ng 6x6 chassis, gumagamit sila ng mga pyesa na katulad ng mga Japanese-made na kotse upang gawing mas mapadali ang pag-aayos at pag-maintenance at upang matiyak ang mababang gastos para dito. Ang V-hull para sa ilalim ng sasakyan ay idinisenyo para sa mga IED at ginawa na may hindi bababa sa Standard 3 na antas ng proteksyon. Meron itong upuan para sa 11 na katao kabilang ang espasyo sa gitna para sa iba't ibang attachment gaya ng remote-controlled weapon system. Ang natitirang bahagi ng body armor ay magiging Standard 2 o depende sa pangangailangan ng kliyente. Ang iba pang mga contender ay ang Cobra 2 4x4 Tactical Wheeled Armored Vehicle na ginawa ni Otacor at ang KLVT Light Tactical Vehicle ng South Korea's Kia Motors, Gas Tiger Multi-Purpose 4x4 Vehicle ng Russia, Daejib APC-2 at Hanwha Barracuda ng South Korea, Chaiseri First Win MR-AP ng Thailand at marami pang iba.